Ito ang inyong lingkod, mga magbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa kahilingan ng ating kasamahan na magsasabong kung paano daw ba ito papagaanin. So paano kung ginagawa ito? Ganito yon. Magandang hapong muli sa inyong lahat mga ka-shoki. Ito ang inyong lingkod, mga magbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa kahilingan ng ating kasamahan na magsasabong kung paano daw ba ito papagaanin. Kung paano maging magaan daw ang gusto niya. Ang gusto niya sa kanyang manok ay ang feel niya is magaan ng kanyang manok na malapad ang katawan. So sa ganitong sistema, ipapakita ko sa iyo kasabong. Sana panoodin mo to at makatulong sa iyo na siyang gamitin mo sa iyong pagsasabong, sa iyong pagkondisyon kung paano mo gustong maabot na yung ating mga manok na ihinahanda ay maging malapad ang katawan, malakas, at pagdating nga naman tama sa timbangan ay magaan ang iyong manok. So sa ganitong sistema, pagka magaan ka, ikaw malaki ka sa laban. So simple lang yan. Ang ginagawa ko lang naman dyan, meron tayong fly pen, meron tayong running pen, at saka meron tayong squat box. Tatlo lang naman yan ang ginagawa natin. Rotation, ang ginagawa ko tuwing alas 5 ng umaga, nagpapakaskas na ako. Tapos habang yung iba tumatakbo sa running pen, yung iba nasa fly pen. Ganun lang, paikot-ikot lang sila, rotation. At pagdating naman sa hapon, mga alas 2 ng hapon o 2:30, alas 2:30, ganyan, pinapakaskas ko na sila ulit. Sa loob lang naman ng pagka-istag ang pinapakaskas mo, bigyan mo lang sila ng 10 minuto sa pakaskasan. Sa running pen, bigyan mo lang sila ng 30 minuto. Ganyan. Hindi masyadong pwedeng pagodin ang start. At kung kak naman yung ipapakaskas, bigyan mo naman sila ng mga 20 minuto. Saka 30 minuto din sa running pen. Tapos ibabad mo ng mga 3 oras sa fly pen. Tapos doon, pagdating sa hapon, pwede mo na silang ilagay sa TV. Kaya sa ganun makagalaw-galaw naman sila, may batak-batak yung kanilang mga paa. So paano kung ginagawa ito? Ganito yon. Yun nga palang pagpapagaan ng manok, isa ito sa makakatulong sa pagpapagaan ng manok. Meron ka ditong pakaskasan at talagang yung mga manok natin kakaskas ng kakaskas yan. Pagka ganitong kak, bigyan mo sila dito mga 20 minutes, 20 minuto na kumakaskas dito sa ating pakaskasan. Pag naman istag, bigyan mo lang ng mga 10 minuto na kumakaskas ng mga istag. Katapos kumaskas niyan, di meron ka naman dito na fly pen, ilipat mo naman dito sa fly pen. Dito naman, i-develop ang kanilang mga pakpak at saka yung kanilang balakang. Pinapatibay ang pakpak at balakang yan. Kasi akyat baba ang ginagawa. Dito sa kabila, meron tayong running pen. Dito naman sa running pen, takbo yan, takbo. Pagka yung dalawang yan, naghahabulan, takbuhan dyan. So ayan mag-ano yan. Malaki ang may tutulong ng running pen. Nang sa ganun, ang kanilang paa ay madagdagan ng lakas. Yung kanilang hingal, hindi basta-basta hihingalin ng manok. Kahit na dumating ka sa basaan, ang manok natin ay malakas at hindi basta-basta kayang pabagsakin ng kalaban kung dumating sa rindihan, sa basaan. Ito naman ay itutulong ng ating running pen. So ito lang ang mga ways na magpapagaan sa ating mga manok. Yan, papagaanin ang katawan nila, tatanggalin ng mga taba-taba. Kasi yan, dito sila ay maghahabulan ng maghahabulan, takbo ng takbo.
Kaya pagka tumakbo yung isa, tatakbo naman yung isa. Kaya dito, lalakas talaga ang mga paa ng ating mga manok. Yung kanilang paghingal, hindi ganun na lang kabilis silang mapagod. Kaya sa loob ng isang buwan o 3 linggo ka nagpapaganito, ito na yung mga dagdag na na exercise sa ating mga manok na ginagaya. Ito lang, 3 lang na bagay. Scratch box, flying pen, yan, saka yung ating running pen. Ito yung nagpapatanggal ng taba sa ating mga manok. Tapos pagka naman nagpakain ka, alisin mo yung bawasan mo yung mga pellet na siyang magpapabigat sa mga manok. At saka kinokontrol lang ang tubig. Sa akin kasi binabawasan ko ng tubig nila dahil ang aking pakain ay wet feeding. Depende sa inyong gagawin, kung ano ang style na inyong gagawin, kung dry feeding ba kayo o wet feeding. Kung dry feeding, so magbibigay ka ng tubig na madami-dami. Pero kung wet feeding ka naman, medyo bawasan mo ng konti ang tubig na makainom lang sila na kahit ng mga 7 dips, 7 lagok, okay na yon. Pagka naman dry feeding ka, o di continuous mo sila na uminom. Pero aalisin mo yon sa pagkatapos silang uminom, tatanggalin mo na yon at sa hapon mo na uli sila paiinimin after nilang kumain. O yun lang ang mga video tips na pwede kong ibigay sa inyo ngayon, ang magpapagaan ng mga manok sa ganitong sistema. Sana may natutunan kayo at may naidagdag na naman ako na kaunting kaalaman sa inyo mga kasabong. Okay, sana kasabong ay nakatulong sa iyo ang aking video tips na ito na siyang gamitin mo sa iyong paghahanda ng manok kung lumalaban ka talaga sa timbangan. So ito na yung mga the best way na ginagawa natin ng mga mag-isabong din naman na talagang lumalaban sa mga big event. Ito na yung mga procedure na ginagawa. At kung magpapakain ka naman sa feeding, depende yan sa feeding mo. Kung gusto mo naman yung wet feeding, dapat ang wet feeding ka, medyo bawasan mo na lang ng konti ang tubig. Sa umaga, bigyan mo ng mga 7 lagok. Sa hapon, 7 lagok din. Huwag ka magbababad na ng tubig dahil wet feeding ka. Totoo yan. Bola lang yan. Pero kung mga dry feeding ka naman at tuyo ang iyong mga patuka, magbigay ka hanggang 10 lagok sa umaga at saka 10 lagok din sa hapon. Nang sa ganun, yung tubig naman ay hindi ma-stack dun sa katawan ng ating manok. Hindi siya bibigat. Galing ha? So yun yung mga way na ang manok natin ay gagaang sa pamamagitan ng ating mga ginagamit na fly pen, running pen, saka yung ating scratch box na pangaskasan. So sana nakatulong sa iyo mga kasyoki, no? Yung ating video tips kung paano tayo magpagaang ng ating manok na kinokondisyon. Magaang tapos malaki sa laban. So lamang ka kung magagawa mo ito. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pero kailangan dyan, ang manok mo, tingnan mo sa bitaw kung magaan. Tingnan mo siya sa hipo. Tapos tingnan mo siya sa bigat. Kung halimbawa, ang bigat ay 2-2. Tapos pumunta ng 2-1. Sa 2-1 naman, bumagal naman siya, humina. Ang fighting weight niya is 2-2. So, hindi mo siya pwedeng dalhin sa 2-1 kasi mahina siya sa timbang na yun. Kailangan i-maintain mo siya doon sa 2-2. Kaya dapat tinitimbang natin ang mga manok pagka ibibitaw natin yan. Doon natin titingnan kung talagang sila ay malakas mamalo. Kung saan malakas sa fighting weight nila. So, tatandaan nyo yan. Kailangan sa timbangan, i-monitor nyo mabuti kung saan sila malakas. Hindi yung pinapagaang nyo yung manok, mahina naman. So, matatalo ka. Malaki ka sa laban, mahina naman yung manok mo. So, hindi maganda yon. Kung
saan maganda ang timbang ng manok mo, doon ka mag-focus. Doon ka stay sa weight na yan. Pwede na! Okay, lagi nyo tatandaan yan ha mga kasyoki. Ingat-ingat tayo sa ganyan sa timbang-timbang na. Baka habol ka ng pag-aan, hindi naman pala yun ang fighting style ng iyong manok. So dapat yan talaga tinitimbang at minomonitor sa pamamagitan ng pag-ibitaw kung saan ninyo yan makikitaan ng lakas ng inyong mga manok na hinahanda. Basta lagi yung tatandaan uli, ang sabong, lagi nandyan lang. Kung malas ka sa mga panahon na to, tumigil ka muna. At kung buenas ka naman, sumigi ka. Ibig sabihin, buenas ka sa mga panahon na yan. At lagi kayong pahinay-hinay lang sa pusta. At yung minimum lang. At nang sa ganun, gawin lang natin passion itong pagsasabong. Okay, mga kasabong. Lagi kong sinasabi sa inyo sa aking mga video tips na lagi tayong maging balance lang sa pagsasabong. At lagi niyong tatandaan, ito ang inyong kasyoki sa anumang panahon. God bless.